Mga kababayan, naalala nyo pa ba ang hudas na ito? Si Akop, mga kababayan, na nangangamoy lupa na malapit ng kainin ng lupa. Akala natin no na sa lahat ng mga congressman dyan sa Quadcom, itong si Akop ang isa sa at least rationable. Meron pa kahit konting rason, mga kababayan, na yung ilan talaga ay ang huhudas na talaga. Pero itong si Akop, dahil siya ay isang dating policeman, na for your information, mga kababayan, nag-resign pala yan dahil doon sa issue ng kurat ng Balileng. At aside sa pagiging pulis, mga kababayan, ay nakapag-aral din ito ng law. Ewan lang natin ha kung pumasa ba. Kung naging abogado ba talaga ito. Pero naging mataas ang ranggo nito sa PNP, mga kababayan eh. Akala natin, mga kababayan, ay isa ito sa mga at least mayroong utak dyan sa Quadcom. Ayun naman pala, mga kababayan. Takot lang pala ang Akop na ito dahil nung pumunta doon si dating Pangulong Duterte at si VP Sara Duterte, ang ungas na ito, mga kababayan, ay tameme. Hindi makabuelo sa banat, mga kababayan. At ngayon, sa panghuling hearing ng Quadcom, ngayong taon na ito dahil next year na lang ang continue eh. I-stop na muna daw nila, mga kababayan. For the sake of Christmas, yung mga animal, may Christmas pa pala ang mga hudas sa ito. Ngayon, mga kababayan, binakbakan si dating Pangulong Duterte at sinabing nabudol daw tayo kay Digong. Dito sa drug war ni Digong dahil pinapalabas ito si Akop, mga kababayan eh, na si Duterte at ang kanyang mga kasamaan, si Bato, si Bongo, ay isang sindikato. Mafia daw, mga kababayan, kaya nabudol daw tayo. Diba? Lumabas din ang pagkahudas ng animal na to. Kung ako ganito katanda, ilalaan ko na ang aking natitirang buhay, mga kababayan, sa mga mabubuting bagay. Ngayon, mga kababayan, kung ano-ano ang pinagsasabi at ang kanyang basihan, mga kababayan, ha? Ay yung si Asierto, na testigo ni Trililing, mga kababayan, na isang wanted fugitive na kriminal. Nasaan ang kukote ng ungas na to, mga kababayan? Panoorin po ninyo, ha? Tila nabudol daw ang mga Pilipino ng nakaraang administrasyong Duterte. Nakakatawang pakinggan, mga kababayan, no? Galing talaga dito sa mga alipore si BBM ang salitang budol. Hindi niyo nakikita ang ginagawa ngayon ni BBM? Babangag. Yan ang number 1 budol. Dahil itinago raw nito ang isang grand criminal enterprise. See? Ang kanilang konklusyon, mga kababayan, grand criminal enterprise. Paano naging grand criminal enterprise yan? May kaso ba? Naniwala ang mga buaya, mga kababayan, dun sa testigo ni Trililing, isang tao. At worst, mga kababayan, yung taong iyon ay nahulihan pa ng droga sa panahon ni dating Pangulong Duterte. At tumakas. Nagtatago ngayon. Wanted sa batas. Naniwala ang mga buaya. Sa likod ng kampanya kontra illegal na droga, ito ang tingin ng mga mambabatas matapos ang 13 pagdinig ng Quadcom. Ang asawa ni Marimar Rojas, mga kababayan, ang sayang-sayang ibalita ito. Dahil hate na hate nila si Duterte, mga kababayan, kaganti na rin kami. Ibabalita natin ito with all the twists. Kamara. Lalo niliwanag na kung saan ang tumbok ng isinasagawang investigasyon. Kaya, maliwanag na kung saan ang tumbok. Ang tumbok nyo ay dati pa naman ang purpose nyo sirain ang mga Duterte at saka sina Bongo Bato dahil tumatakbo Ng Quadcom ng Kamara. Andyan si Raul Manuel, Bida-bida na ang akla, mga kababayan. Sa pagdinig ngayong taon, inamin ng isa sa mga lider ng Quadcom na hindi naging madali ang kanilang trabaho. Wow! Hindi maging madali? Para nga kayong naglalaro lang dyan, patawa-tawa, mga kababayan, kung pakain-kain lang naman Tapos kapag may makontep, grabing halakha. Lalo't ang itinuturo ng kanilang investigasyon ay ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sige, tingnan natin kung mayroon kayo kasong masasampa in aid of legislation, mga kababayan. Dahil pagdating nito sa korte, kung kanilang pinagbasihan, mga kababayan, sina Asierto, Matubato, Las Cañas, walay. Ladies and gentlemen. Alam mo, Akop, isa lang ang bilin namin sa iyo. Kumusta mo kami kay Satanas, ha? Malapit ka ng kainin ng lupa. Nasa edad nyo? Tingnan nyo ang presentation niya, mga kababayan, The Davao Mafia. Bato, Bongo, si Pulong Duterte, yung picture ni Michael at si dating Pangulong Digong. Tama pa ba yan? Nagpresenta sa Quadcom, mga kababayan, na ang kanilang pinagbasihan niyan ay isang kriminal. Hindi nga pumunta dyan yung si Asierto dahil nagtatago via Zoom lang, mga kababayan. Ibig sabihin, baka kabilang kayo so nagtatago sa kriminal na yan, nagpoprotekta. The Quad Committee has started to uncover a grand criminal enterprise. Wow, grand criminal enterprise! And it would seem that at the center of it
is the former president. Oh. Direkta na niyang sinabi mga kababayan na ang center ay si Duterte. Eh bakit nung nandiyan si dating Pangulong Digong, hindi mo yan tinanong, ha? Bahag ang buntot mo, Akop. Umurong ang bayag, no? Napakasakit po nito Oh, napakikit po nito. dahil tayo pong lahat ay nabudol. Wow! Nabudol! Galing sa buhaya, mga kababayan. Words of the crocodile. Ang lakas ng loob niyan, mga kababayan, sabihin ng mga bagay na yan dahil mayroon silang immunity habang sinasabi nila iyan. Dahil batas nila yan, mga kababayan, na bawal silang kasuhan habang andyan sila sa kanilang pulpito. Binigyang diin din niya ang naging testimonya ni dismissed Police Colonel Eduardo Asierto. Oh, eto na sinasabi natin, mga kababayan. Ang kanilang basis is Asierto, isang kriminal na hulihan ng droga nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Star witness yan ni Trililing. Naniwala sila, mga kababayan, hindi nga nagpunta dyan. Via Zoom lang nag-attend, mga kababayan. Yung take out, irrelevant. Pag take out ka sa video lang, paano mo makilatis yan? Hindi nila kinalatis, mga kababayan. Walang cross-examination gaya ng ibang mga witness. Wala. Lahat ng sasabihin, kahit pa siguro yung sinabi, pati ang aso ni Duterte ay durugista. Maniniwala yung mga ungas na yan. Kung saan iniugnay niya hindi lang ang dating Pangulo kundi ang iba pang malalapit sa kanya sa umano'y network ng iligal na droga. Paniwalang-paniwala sila, mga kababayan. Si Digong pa ngayon ang durugista na siya nga ang lumalaban sa droga. Ay nako, common sense. For instance, For instance. categorically named former President Duterte Dito sila naniwala, mga kababayan. Isang tao lang na kriminal pa. Bongo and Bato de la Rosa as integral personalities in protecting the illegal drugs network in the Philippines. In the Philippines. Kung totoo talaga yan, bakit walang kaso? Sige pa, imbisigahan nyo sa NBI. How come nagkaroon na sila ng konklusyon, mga kababayan? Daling lang dito sa tao ungas na to. Na eto nga ang nagtatago ngayon dahil nahuli yan Eto ang may kinalaman sa droga. Worse, they serve as key figures in ensuring that large volumes of Halata masyado nagbabasa ng script, mga kababayan. Binabasa lang yan ni Ako. illegal drugs slip right through our borders. Asan ngayon si Colonel Asierto? Asan? Bakit nakakabag-zoom pa dyan? Tinatago siguro nila, mga kababayan. Alam nila ang lokasyon yan. Sila ang nagpoprotekta dahil gagamitin nila pang atake kay Duterte. Tapos, ang masaklap pa dito, hindi po nakakapag-interrogate ang kampo nila Duterte dito sa witness sa ito, mga kababayan, dahil wala dyan nagtatago. Nagtatago dahil gusto siyang patayin ng ating former president. See? Nambintang na, mga kababayan. Tapos mayroon dang reward na 100 million para matiklo yung sa Asierto. Kung mayroong ganyan, wala na. Tigok na yun. 100 million? Binalikan din ni Akop ang pagpuslit noong 2017 ng 6.4 billion pesos na halaga ng shabu na naulit noong 2018. Dyan, mga kababayan, nahuli yan si Asierto. Tapos binaliktad ang istorya. Naniwala naman ang mga loko-loko. Ng 3.4 billion pesos naman na halaga ng shabu sa Manila International Container Port. See? Isipin nyo na lang, mga kababayan, kung ang mga Duterte ang nagpalusot niyan, lusot na yan. Hawak nila lahat Bakit nahuli? Diyos mio. At walang maniniwala, mga kababayan, na mga drogista ang mga Duterte. Diyos mio. Kung tatanungin ang taong bayan, sino ang drogista? Duterte o Marcos? Mag-survey kayo. 99.9% ang magsasabing, alam nyo na kung sino. Maski ang overall chairman ng Wag na tayo matinig dito kay Barbers, mga kababayan. Isa pa yung buang na yan. Anong masasabi nyo dito, mga kababayan? Dito sa duwag na si Akop, na kung kailan wala na sila Digong at si Sara dyan sa Kongreso, saka naman bumibira. Anong masasabi nyo dito? Post your comments below.